Alright mga kaibigan, ako isang malungkot, isang malungkot na Martes mga kaibigan ang bumungad sa ating ngayong araw na to. Medyo mga kaibigan, isang malakas na lindol ang tumama dito sa Central Visayas. Nakakalungkot isipin mga kaibigan, pero marami ang nasawi sa nasabing lindol. Nabatid natin sa PhilBox mga kaibigan o sa ahensya ng ating pamahalaan na may kinalaman sa mga bulkan at pagsabog at paglindol ay umabot na. Umabot na sa mahigit 30 ang kumpirmadong nasawi. Kaninang umaga lamang mga kaibigan ang inisyal na ibinigay na ulat ng PhilBox base sa mga ibinibigay ng iba't ibang ahensya ay 20 lamang. 20 ang kumpirmadong patay. Pero ngayong hapon ay umabot na to sa mahigit 30. Naku po. Ayon pa sa PhilBox mga kaibigan kay Dr. Solidum ay 7.2 magnitude ang bumulaga sa lalawigan ng Bohol at Cebu, sa Cebu Province. At sinabi ni Dr. Renato Solidum, ang pinuno mga kaibigan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, na napakalakas ng lindol dahil merong Bohol Fault ang Kabisayaan. At dahil dyan mga kaibigan ay biglang gumalaw yung lupa, yung ilalim ng lupa, kung kaya't napakalaki ng pinsala. Yung mga kababayan natin na nasa abroad mga kaibigan, maraming kabahayan, maraming kalsada, yung mga heritage church o yung mga lumang simbahan, ako mga kaibigan, nagkawasak-wasak. At sa Bohol pa lamang 16 na katao ang napaulat na nasawi at 15 pa ang namatay sa pagyanig diyan naman sa lalawigan ng Cebu. Hindi pa natin mabatid mga kaibigan kung gaano karami ang mga nasaktan, dahil hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin na dumarating ang ulat sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At sa hindi lamang sa Bohol at sa Cebu, mga kaibigan, naramdaman yung malakas na paglindol, 7.2 magnitude. Tectonic ang origin nito at natunton ito sa bayan ng Carmen, sa lalawigan ng Bohol. At naramdaman din ang lindol sa Davao City, sa Pagadian at sa iba pang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Sa Zamboanga City mga kaibigan may naiulat na intensity 3. Yan ang lakas, ang energy na naramdaman ng sa Zamboanga. Pero sa Mindanao wala naman masyadong damage mga kaibigan sa mga gusali. Pero ang Cebu at Bohol, yung Tagbilaran, naku po. Grabe mga kaibigan ang tinamong pinsala nitong mga lugar na to. Maging mga simbahan, yung madalas natin na makita sa mga postcard,
Nako mga kaibigan, marami dyan ang napinsala ng husto. Pero wala tayong magagawa. Natural phenomena mga kaibigan ang lindol. At hindi mapipredict ng sino mang organisasyon na tumututok sa mga paggalaw ng lupa o ilalim ng lupa ang makapagsasabi kung kailan magkakaroon ng lindol. Maging ang Negros Occidental at Negros Oriental mga kaibigan ay nahagip din ng lindol. At nako, pati Masbate, sa Hinigaran, maging ang Iloilo mga kaibigan nahagip. Aba, kailan lang tayo nagkaroon ng bagyo? Ngayon, lindol naman. Ganyan talaga. Sa ngayon mga kaibigan ay nagdeklara na ng state of calamity dyan sa Cebu at sa Bohol upang mabigyan ng atensyon ng pangangailangan ng ating mga kababayan doon mga kaibigan. At marami ang nagulat sa lindol na to. Mga kaibigan, hindi inaasahan to At tulad ng mga nakaraang pagyanig, hindi rin talaga masasabi kung kailan ito tatama. Ang mahalaga dito mga kaibigan ay dapat lagi tayong handa. Alamin natin kung ano ang dapat gawin kung mayroong lindol. Dahil hindi naman pwedeng paglumindol magtatago ka sa loob ng building. Diyan maraming nalilibing ng buhay. At yung mga nasa paanan naman ng mga bundok o kabundukan ay dapat agad tayong lumikas dahil maaaring mag-trigger ng landslides o mudslides ang lindol at malaki ang tsansa na maaari tayong matabunan. Kaya kung may lindol mga kaibigan, ang una nating dapat gawin ay lumabas tayo ng building o anumang ating kinaroroonan. Kung nasa mga gusali tayo, ay magpunta tayo sa open field mga kaibigan. At kung wala namang open field, maaari tayong tumakbo sa kalsada. Pero pag-ingatan din natin na lumayo tayo sa mga gusali dahil kung may biglang bumagsak na mga pader ng gusali ay malayo tayo sa kapahamakan. Yan ang nangyari dyan mga kaibigan dyan sa Cebu City. Bumagsak yung ilang tipak na mga pader ng GMC Plaza Building. At bumagsak ito mga kaibigan, yung slab ng mga semento. Bumagsak sa mga nakaparadang kotse. Kaya mga kaibigan, lagi nating isaisip ang kaligtasan. Pag may lindol, kung tayo na sa mga bahay, ang dapat natin gawin ay magtago tayo sa ilalim ng matibay na lamesa. Para kung may mahulog man na anumang bagay, matigas na bagay, ay hindi tayo masasaktan o matatamaan. So yan ang pangunahin. Kung ang mga bata naman, ang mga estudyante kung nasa paaralan, ay alam na nila kung anong dapat nilang gawin. Dahil every now and then ay may isinasagawang earthquake drill ang ating mga paaralan.
So nakikiramay tayo sa lahat, mga kaibigan, ng apektado nitong malakas na lindol na tumama dyan sa Bohol at sa Cebu. Grabe yung dilubyong dumarating sa atin. Sa kabila naman ito, mga kaibigan, sa social media ay katakot-takot na mga kasabihan ang mababasa mo. Nagalit daw yung mga Diyos dahil sa iskandalong kinapapalooban ng pamahalaang Aquino at itong iskandalosong PDAF o Priority Development Assistance Fund, yung assistance fund na binibigay sa mga mambabatas, 70 million sa mga congressmen at congresswomen, 200 million naman sa mga magagaling na senador. Yan, mga kaibigan, ng PDAF o Priority Development Assistance Fund. After that, bumulaga na naman yung Disbursement Acceleration Program. Pondo naman ng Malampaya Funds at mga savings ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang ginamit ng pamahalaan para sa iba't ibang proyekto na iligal ayon sa konstitusyon. At bukod pa dyan, mga kaibigan, napakadami pang skandalo. Maging ang Malampaya Funds sa Palawan, ang daming salapi ang nawala. Yun ang sinasabi ng ilang sa Facebook. Kagustuhan daw ng Diyos ang lindol na naganap. Abay, okay, magpapaniwala dyan, mga kaibigan. Lahat ng nagaganap ay natural occurrence. Mga natural calamity ito. Walang kinalaman dito yung mga imaginary gods o personal gods ng anuman lipi. Natural to, mga kaibigan. Pero yung iskandalong gumugulo ngayon sa pamahalaan, yan ang totoo. At dahil sa iskandalong dala nitong PDAF na napunta sa mga bogus NGOs nitong si Janet Lim Napoles Di Umano, at yung Disbursement Acceleration Program o DAP na project naman ng pamahalaang Aquino at ng Department of Budget and Management, sa ilalim nitong si Secretary Florencio Abad. Nung nabuko, alam nyo ba, mga kaibigan, yung 76 billion na nakaalaan sa Disbursement Acceleration Program, inihinto ng Malacanang at ng DBM. Nabuko na, nabulilyaso kung hindi nabulilyaso yan, kung hindi nabantayan ng publiko at ng mga iba't ibang grupo, natitiyak ko, mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin yan. Ang naging palusot naman itong si DBM Secretary Florencio Abad, nang mabuko na, dapat na raw itigil talaga ang paggamit ng mga pondo mula sa DAP, dahil natapos na umano, narating na nito ang dapat itong paroonan. Nung isang linggo lamang pinagtatanggol nitong si Pangulong Benigno Aquino ang Disbursement Acceleration Program na ginamit niya sa kanyang mga kaalyado. Binigyan niya yung mga senador ng 100 million. Grabe. Alam niyo, mga kaibigan, actually, nung nakaraang taong pa pala itong DAP na to, sinabi naman ng mga constitutionalist katulad ni Father Joaquin Bernas
na lahat ng savings ng bawat isang ahensya ng gobyerno ay hindi maaaring gamitin sa ibang proyekto maliban doon mismo sa ahensya na kung saan ito nakuha. Aba, ang problema rito mga kaibigan sa pamahalaan ngayon, every time na makukorner mo at mabubuko at may iskandalo, aba, ang ginagawang issue, idiyahambing kagad yung nakawan. Yung iskandalo nung kapanahunan nitong si Gloria Arroyo. At ikinukumpara sa kapanahunan naman nitong si Benigno Aquino. Aba, para sa akin, pareho lang kayo. Although mas malakas ang nakawan nung nakarang administrasyon, aba, 9 na taon yun. Ang tanong ngayon dito, sa loob ng 9 na taon na nagpunyagi itong si Gloria Arroyo, magkanong salapi ang nakuha nito sa Malampaya Funds? At sa 3 taon ng pamamalagi ni Benigno Aquino sa pamahalaan, magkanong pondo rin ang nakuha ni Aquino sa Malampaya Funds? Maging tong si Senate President Franklin Drilon, aba, parang abogado ng Malacanang sa pagtatanggol sa pagre-release ng Disbursement Acceleration Fund. Di ba, Senator Drilon, sinabi mo noon na hindi mo kilala kailanman si Janet Lim Napoles, na kung saan ay ikinurso mo sa kanyang NGOs ang iyong pork barrel. Hindi mo ba kilala? And then may mga lumabas na mga larawan ng mga kaibigan sa social media rin. Aba, kasama nitong si Franklin Drilon, ang maimpluwensyang si Janet Lim Napoles. Ako, ganun din ang sinasabi ng mga ibang mambabatas. Hindi namin kilala itong si Janet Lim Napoles at hindi namin alam na bogus yung kanyang NGO. Aba, nung lumabas yung mga litrato nila, kasama si Napoles, biglang kumabig. Oo, natatandaan ko na. Nagkasama kami sa ganitong okasyon. Galing niya talaga. Meron pang palusot na ginagawa ito mga kaibigan. Yung mga milyong-milyong pisong pondo na ibinigay ng mga mambabatas ka mga NGOs itong si Janet Lim Napoles ay bumabalik sa kanila at pinipirmahan. Ika nga may endorsement. Aba, akalaan niyo ba mga kaibigan, halos lahat ng mga senador, mambabatas, congressman, congresswoman na nagbigay ng pondo kay Janet Lim Napoles sa kanyang bogus NGOs. Aba, sinasabi ngayon na peke daw yung kanilang pirma. At hindi daw trabaho nila na suriin kung yung NGOs ni Napoles ay peke ba o hindi. Trabaho daw ng government agencies yun. Kundi ba naman pala kayong mga bangag Responsibilidad niyo yan. Responsibilidad ng mga pambabatas kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Hirap sa inyo, puro kayo palusot. Kaya hanggang ngayon mga kaibigan, minumura ng taong bayan, ng publiko, ang mga senador, mambabatas, na nakinabang sa iskandalong dulot ng PDAF at dulot ng Disbursement Acceleration Program. Dapat sa inyo mga kaibigan, tandaan nyo mga kaibigan, lahat ng may mga politikong nakinabang sa mga skandalo. Kaya huwag nyo nang iboto yung mga yan. Huwag nyo nang iboto, nako. Siguradong ikakampanya namin kayo na huwag kayong iboto ng taong bayan. Galing nyo. Yung mga congressman naman ng mga iba't ibang lugar na malimit magpagawa ng covered court, na malimit na magbigay ng mga computers, at kung ano-ano pa, mahilig magpalagay ng mga aspalto sa mga kalsada, tapos ang pondong to galing sa kanilang pork barrel. Nako po,
Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Meron nga dyan mga congressman eh. Aba, napakaliit ang sweldo ng isang mambabatas. Pero nung naging congressman, mga kaibigan, aba, ang daming bahay. At nung matapos na ang kanyang termino, grabe sa yaman. Kaya kung titignan mo yung SALN, o yung Statement of Assets and Liabilities and Net Worth ng mga kongresistang ito, aba, makikita mo nung umupo sila sa unang termino at nung magtapos ang kanilang termino, sa 1 taon, 2 taon, 3 taon, 9 na taon, aba, biglang yumaman. Ang masakit pa nito, yung mga ari-arian nila, nilalagay nila sa pangalan ng kanilang ina, sa pangalan ng kanilang ama, sa pangalan ng kanilang anak, sa pangalan ng kanilang magulang, sa pangalan ng kanilang asawa, siguro pati sa pangalan ng kanilang aso, pusa, daga, baboy. Nakalagay doon ang mga ari-arian na kinamkam ng mga bastos. Kaya mga kaibigan, huwag tayong magtaka kung ang hindi nauubos sa mga rebelde dito sa Pilipinas. Hanggat may mga taong manloloko, hanggat may mga taong nagnanakaw, talagang patuloy na magiging magulo ang ating bansa. Dahil hustisya pa rin ang hinihingi. Hindi ko maisip mga kaibigan kung ano ang magiging future ng Pilipinas. Mabuti pa ang Singapore. Mga kaibigan, napakaliit na bansa, napakahusay, napakalinis, napaka-honest ang karamihan ng mga tao sa Singapore. Sa Japan mga kaibigan, yung mga opisyal ng pamahalaan, kapag nadadrag sa mga skandalo, ay talagang may delikadesa, nagre-resign. Kung talagang sukdulan yung kanilang kahihiyan na tinanggap, at pati ang kanilang pamilya at ang kanilang mga angkan ay nadadamay. Ang ginagawa ng mga Hapones mga kaibigan, naghaharakiri. Yun yung naglalaslas ng sikmura o nagpapakamatay sa sobrang kahihiyan. Sa pagpanaw, sa pagpapakamatay niya, ay nalilinis ang kanyang puri. Yan ang paniwala ng mga Hapon. Dito sa Pilipinas, magnakaw ka, matanggal ka sa gobyerno, bibigyan ka pa ng ibang posisyon. Dito sa Pilipinas, mga kaibigan, dito depende kung sino kung saan ka sumasandal. Kung nasa gobyerno ka at meron kang kadikit na opisyal, katulad ng presidente, vice-presidente, senador, congressman, nako, talagang walang paroroonan. Kaya hindi ko alam mga kaibigan kung ano ang mangyayari sa kinabukasan ng maraming bata. Maliliit pa lang sila. Napapakinggan na nila sa radyo, napapanood sa telebisyon, at nababasa sa mga pahayagan ang matinding nakawan, korupsyon sa bansang Pilipinas. Nasa murang edad mga kaibigan, nasa utak na nila kung gaano kasama ang ibang mga opisyal. Ngayon mga kaibigan, Martes, Oktubre 15, babatiin muna natin yung ating mga Muslim brothers and sisters na nagdiriwa ngayon ng Idul Adha. Idul Adha Mubarak sa inyong katan. Hindi natin alam mga kaibigan kailan uunlad ang ating bansa.
Bagamat nangyayari ito mga kaibigan, ay buo pa rin ang tiwala ko sa Pangulong Benigno Aquino. Kung iahambing mo sa administrasyon itong si Gloria Arroyo, 100% mga kaibigan, nasa likod ako ni Pinoy. Ang problema lang mga kaibigan ay yung mga sumasatsat, yung mga bumubulong kay Pangulong Benigno Aquino. Sila ang problema. Minsan si Pangulong Aquino may pagkapikon din eh. Pero siyempre tao lang. At least mas maigi naman ang takbo ng pamahalaan ngayon. Kung ikukumpara natin sa nakaraang administrasyon nitong si Gloria Arroyo. Buhay pa ba? Mga kaibigan, buhay pa ba si Ginang Arroyo? Alam ko may sakit yata, maluba. Nako, sana kung buhay pa gumaling itong si dating Pangulong Gloria Arroyo na ngayon ay Pampanga Congresswoman Arroyo. Alam niyo mga kaibigan, walang kasalanan na hindi pinagbabayaran. Kaya tignan niyo nangyari sa angka ng mga Arroyo ngayon. Kaya lang hindi ko lang maisip mga kaibigan kung bakit ang bagal ng hustisya. 3 taon na si Aquino sa kanyang administrasyon bilang Pangulo. Hindi pa rin nakukulong itong si Arroyo. Nandiyan pa rin sa Marangyang ospital. Magaling mag-artista itong si magaling mag-acting. Itong si Congresswoman Arroyo. Pagkaharap niya ang publiko, naka-neck brace. Pero pag nasa loob ng kanyang magarbong hospital room, parang reyna pa rin. Ganon din sa mga lahat ng mga naakusahan ng kabulastugan. Biglang nagkakasakit. Ay, naku mga kaibigan. Mabuti na lamang at ewan ko ba. Pero mga kaibigan, nauubos na naman yung ating kalahating oras sa talakayan. Marami pa sana tayong pag-uusapan. Pero sumisenyas na yung aking technical director na si Director Bobby Baldomero ng Mindanao Examiner Productions. Mga kaibigan, nais namin magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa pahayagang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Laging ubos yung ating pahayagan mga kaibigan. Yung dyaryo namin sa Zamboanga, ubos. Pagadian, ubos. Cotabato, ubos. Quiapo, ubos. Kitapawan, ubos. Davao City, ubos pa rin. Ay, nako. Kaya minsan naiisip ko, ito ba sinasabotahe? Talaga bang inuubos yan upang hindi mabasa ng publiko ang mga nilalamang balita ng pahayagan Mindanao Examiner? Mga kaibigan, yung aming balita ay mababasa nyo rin sa MindanaoExaminer.com. At last month lamang ay mahigit na 2.5 million yung ating hits for the month of September. At maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa atin. At yung tumatangkilik sa aming website at sa aming television sa Mindanao Examiner TV, dyan sa Kismet Cable at Pagadian City Cable Television sa Zamboanga del Sur. Channel 63 tayo dyan mga kaibigan. Kaya't kung gusto niyong maglagay ng ad sa aming television, sa aming website, at sa ating pahayagan, ay maaari kayong tumawag sa telepono bilang 062-992-5480. O kaya maaari niyong bisitahin ang aming website sa MindanaoExaminer.com.
Alright mga kaibigan, ako talaga sagad-sagad na. Overtime na. Nasa likod ko na yung aming direktor. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa amin. Hanggang sa susunod na bukas mga kaibigan. Ito po ang inyong lingkod. Alasinto po lamang nagsasabing bye-bye.